Magandang hapon sa aking partner, Yusek Marge. Hello and happy Terno Tuesdays para sa atin. Tuesday. So, ang ganda naman ang kasuotan mo, Ninya. Maraming salamat. Ito from my fellow Ilocano designer, Vic Barba. Oh, I know. Yes. It's really good. At syempre, alam mo, gusto naming malaman yung mga bagong manual na inilunsad ang DOJ. Ano itong bagong manual na inilunsad? At ano ang detalye nito, Yusek Marge? Ninya, inilunsad kahapon ni Justice Secretary Remulla ang bagong Manual of Writing Style ng DOJ. Layon ng manual na ito na repasuhin at pag-isahin ang communication style at legal writing principles ng kagawaran upang mas maging epektibo ang paghahatid impormasyon sa taong bayan. Ayon sa kalihim, ang bagong manual sa komunikasyon ng DOJ ay naaayon sa makabagong panahon. At may bagong hepe ang Office for Alternative Dispute Resolution o OADR. Okay, ano to? Formal nang nanumpa si Attorney Margaret Raisa Andaman bilang bagong Executive Director ng Office for Alternative Dispute Resolution o OADR. Sa isang maikling ngunit formal na seremonya noong September 27, tinanggap ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying C. Remulla si Attorney Andaman sa DOJ at hinikayat na maging game changer sa paghahatid ng katarungan sa bansa. Ayon sa kalihim, tiwala siya na magagampanan ni Attorney Andaman ang kanyang bagong tungkulin dahil na rin sa malawak nitong karanasan. Congratulations sa kanyang appointment. Yes. At isa pang bagong programa ang inilunsad ninyo kahapon, Yusek Marge. Ano itong programang ito? Ito, Nina, this is very close to my heart. Matagumpay na inilunsad ng Department of Justice Action Center ang bago nitong programa na Justice and Action Lecture Series kahapon. Layo ng serye na ito ay itaas ang kamalayan at magbigay ng plataforma para sa bukas na pag-uusap at bigyang pagkakataon ng mga individual na makikiisa sa laban kontra karahasan at diskriminasyon. Sa kauna-unahang session ng lecture series, nakipagtulungan ang DOJAC sa bagong tatag na civil society organization na kababaihan sa pag-organisa sa seminar para sa law students ng San Sebastian College of Law sa Maynila. Dito, tinalakay ang mahalagang paksa tulad ng Rape at Safe Spaces Act. Bilang head ng DOJAC, ang inyong lingkod ay personal na nakiisa sa aktibidad at nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa upang tugunan ang pang-aabuso sa kababaihan. Hinikayat natin ang mga law students na maging ang bawat miyembro ng komunidad na maging boses ng mga naaapi at maging tagapagtanggol ng mga biktima ng pang-aabuso. Ikinatuwa naman ni Justice Secretary Remulla ang bagong proyekto ng DOJAC at sinabing malaki ang magiging papel nito sa pagpapataas ng kaalaman ng mga tao tungkol sa batas at katarungan. Pinasasalamatan din niya ang San Sebastian College of Law sa pangunguna ni Dean Theodore Pastrana sa pag-host ng event. Maraming salamat, Yusek Marge, sa mga ibinahagi mo sa aming updates mula sa inyo dyan sa DOJ.